Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak ka dyan with evidence. Ano ito mga pasabog ni Zasro Gando Sasot? At itong si Yumi Santiago. Oo mga kabibig, kung saan grabe mga kabibig. Meron silang binulgar, pinasabog na issue of the year daw ito na di umano'y anak ni Senator Lito Lapid sangkot sa isang iskandalo. Pinangalanan ni Yumi Santiago na si Maan Lapid mga kabibig na sangkot ito sa mga pogo-pogo-pogo. Risa Hontiveros, pinatakas nga ba ang mga pogo na mga nasa kote? Naku po mga kabibig, ito ang interview ni Zasro Gando Sasot kasama si Yumi Santiago para meron silang binulgar. Depende na sa atin kung maniwala tayo or hindi. Ito na ang latest lebak-lebak with evidence mga kabibig. Kayo na ang bahalang humusga mga kabibig kung totoo man to or hindi. Pero sabi ni Zasro Gando Sasot, yung mga na-mention na mga tao ay pwede namang silang magbigay ng kanilang opisyal na pahayag. So, eto na kabibig, manood tayo. Sinuting. Ngayon, may sinabi ka dyan na pinatakas. Sinong unang sinabi mo? May mga pinatakas na pogo. Oh. Okay. At ang nilink mo ay isang nagngangalang Maan. Maan? Tanong ng karamihan ngayon sa atin, Yumi, sino si Maan at kaano-ano mo siya? Oh, sino ka? Si Maan is anak siya ng senador at isa siya ang mismong head ng airport ng Head ng Clark. airport. Siya mismo ang head ng airport. And then naging kaibigan ko siya for how many years? Nung time Ilang years? na down pa siya. Siguro Ilang years? as hanggang 18, 19, 20, almost 3 years, gano'n. Tapos nagkakalabuan na ng 2022, gano'n. Bakit paano kayo naging magkaibigan ni Maan? Nung time na, na nagpapahula sila kay Mami, pag ayaw na ni Mami pumunta ng Clark, pumupunta sila mismo sa bahay. As in, mga naka-uniform silang pupunta sa bahay. Sandali lang, Yumi. Meron ka bang ebidensya na magkaibigan kayo ni Maan? Madami. May pictures ka ba? May pictures ka ba ni kayo ni Maan? May Ganyan. video na umiinom pa kami. Yung, alam mo, yun yung as in magkakasama kami talaga. May video. So, pwede mo ba ipadala sa akin to ngayon sa aking Facebook para makita natin, no? Kasi kailangan kasi alam mo sa Senate hearing, sa congressional hearing, kailangan ng mga ganyang ebidensya, no? So, pwede mo bang ipadala sa akin to ngayon sa Facebook habang para maipakita natin to? Para may nasa phone ko pero I don't know if ma-retrieve ko sa Facebook. Hindi, I'm not so sure. Nandito kasi. Hindi, ganito na lang. Kung nasa phone mo, ipakita mo na lang sa camera. Pakita mo na lang sa camera yung ito ba phone mo to? Phone mo ba gamit mo? Okay. So, ipapadala mo na lang to sa akin mamaya. Ano lang to? To follow na lang to mga To follow. Filipino people. Okay. So, marami dito ngayong haka-haka na kung sino si Maan. Si Maan ba ay si Maan Lapid na head of B.I. Clark International Airport? Yes. Ay, hindi ko siya sinasabing yes or no lang ang sagot, ha? Sinunod ko siya ba? Wala po akong ganon. Yung mga senador at siya talaga. Si Maan Lapid na head. Paki-fact check nga kung si Maan Lapid ngayon ang head ng BI. Automatic fact-checking tayo mga friends, ha? Kasi mamaya ini-etchos lang tayo ni Yumi Santiago. Siya ba ang head? Siya ba ang head? Okay. Uy, madami nakakilala sa akin sa viewers. Nakita ko, Umaming kayo. Pagtatapampalin ko kayo, maming kayo. Okay. Yung mga gustong umakyat na mga taga-BI na sukang-suka na, sabihin nyo, may mga nakikita kami. Okay. Okay. Ngayon, so si Maan Lapid, ito ba ang sinasabi mong anak ng senador? Oo, siya. Sinong senador ang tatay niya? Hindi ko alam. Si Senator Lito Lapid. Nako! Okay. So ang Maan Lapid
na pasabog ng taon ay si Maan Lapid na anak ni Senator Lito Lapid. Na si Maan Lapid, gusto ko lang i-clarify sa iyo, Yumi, si Maan Lapid ay naging kaibigan mo dahil ito ay isa sa mga nagpapahula sa nanay mo. Yes. At marami Buong kang pamilya niya, kaibigan. buong pamilya niya. Buong pamilya niya. Nagpapahula sa nanay niya. So, protect the family of Yumi Santiago dahil ito ay isang malaking pasabog ng taon. So, alam na natin kung may mangyari dito, guys. Alam na natin kung sino ang, kaya maganda ito, no? Maganda ito, Yumi, dahil, proteksyon ito ng sambayan ng Pilipino. Mga taga-Bataan, proteksyonan nyo ito dahil ito ay binubuwis na ang kanyang buhay para ipasabog ang dapat ipasabog sa bayan. Okay, Yumi Santiago, sinabi mo na si Maan ang may responsibilidad na magpatakas ng mga pogo. Tama ba o hindi? Yes, siya. Oh. Siya. Ngayon, ang tanong ng bayan, papaano mo nasabi na siya ang may kagagawan nito? Nakita ko mismo yung all in all, kumbaga, nakita ko na mismo yung manifesto na nakapangalan kay Senator Risa Hontiveros. Kaya wait lang. Wait. Risa Hontiveros? Hindi pa tayo. Sandali lang Kasi alam mo, Yumi, kasi ang karamihan ng ating mga viewers, wala kasi silang alam sa mga terms na ganyan. Okay. Ngayon, kailangan din namin kasi layman's term natin. Una kasi, ang tanong namin kasi, sabi mo kasi, nakita mo ang manifesto. Anong ibig sabihin ng manifesto? It's direct report yon ng total na, para siyang incident report na nangyari. Tapos, ipinasa siya directly doon sa taong concerned para magkaroon ng ng investigation, proper investigation. Incident report. So, manifesto ito ng Bureau of Immigration. Anong nakalagay sa manifesto? English ang hirap. Mahirap kasi siya English, ano ba yan? Pero ang nakalagay doon is total of 3 aircraft. 3 aircraft. Tapos 3 aircraft, and then majority is Taiwanese. Actually, hindi siya pinatakas. It's arrival. Arrival siya. Arrival na pinarush yung yung pagtatak ng visa. Tapos walang investigation, as in sinabihan lang yung mga nasa IO na papasok na lahat yan. So kaya nag-OT sila, and then binigay lang is syempre may mga binigay na under the table na pera, hindi nasiyahan yung mga tao. Okay, wait ito ang klaro, yung pinatakas is pinapasok, ibig sabihin pinapusli papasok. Kailan ito nangyaring pinapasok? That was last year. I don't know if September or October. Mga ganun naglalaro kasi siya doon. I can't remember. Pero kasagsagan siya ni Alice. Ng hearing. Ng hearing ni Alice Go. So ito ay mga Taiwanese na pinapasok ng bonggang-bongga. Ilang mga aircraft ito? 3 aircraft. Wow. Sa Taiwanese. Ngayon, sinong nagpakita sa iyo ng manifesto? Taga-BI. Taga-BI. Pwede mo bang pangalanan ang taga-Bureau of Immigration na yan? Huwag na. Pwede ba huwag na? Pero kilala ni Maan yun. Kasi, Ito yan, friend. Iisa kaming grupo, solid group namin before. Kaya, kung anong nangyayari sa kanya, as in talagang magkakasama kaming nalasing, umiyak. Alam mo yun, yung talagang pinaka-down ng panahon ng buhay niya, kami ang kasama niya. Kaya, kilala ni Maan yun. Alam ni Maan yun kung sino-sino lang kami sa buhay niya nung panahon na yun. Okay. So ito ay mga Taiwanese na pinapasok ng bansa sa Clark. So ito yung sinasabi niyong pinatakas. Papasok. Pero yung pinatakas is papasok ng Pilipinas. Rush.
Itong mga Taiwanese ba ito ay Pogo? Yes. How did you know na Pogo sila? After mag-expire ng ito malaking to. Ewan ko kung mabubuksan ulit. Pero, I think January din, nagkaroon ng tawag dito, raid. Ang BI with RTIA, alam ko, tsaka NBI, expired na lahat ng nila, ng visa nila. 200 of them were caught, tapos sa Pogo Hub. Ito yung mga Taiwanese. Taiwanese. Actually, madami natin. May Chinese, Taiwanese. Halo-halo. Okay. So, pero yung sinasabi niyo sa video, ito ay mga Taiwanese na pinapasok sa Clark. At ang nagpapasok na ito, ang may responsibilidad, ay si Maan. Okay. Sabi niyo si Maan. Kasi, tapos sinabi niyo may mga nag-assist. Kasi syempre, di ba sa airport may mga bureau, ang BI dyan. Di ba? Yung mga ganyan, yung mga ganito. Papasok, tapos tatak, ganon. Ganon. So may mga nag-assist. May nabanggit kayo na ang mga nag-assist ay binigyan ng 20,000, 20,000 pesos. Oo. Grabe. At dalawa kayong nanay nyo. Yung nanay mo saka ikaw talaga, kayo talaga ang mabongga. Kaya next time, wag na kayong mag-divulge ng issue sa mga manguhula. Dahil may konsento po ang mga manguhula. True, hindi kayo magsinungaling. Ang mga manguhula ay may konsensya po. No? Okay. So ngayon, ito si Maan Lapid. Ikaw nagsabi niyan, si Maan Lapid, na sinabi mo mismo na anak ni Senator Lito Lapid ang nagpapasok. Okay.